Tahimik ang buong bahay. Sa gitna ng malamig na sahig, abala si Maya sa pagguhit. Maingat niyang kinukulayan ang mga kamay na magkakapit, isang ina, isang ama at isang maliit na bata. Magugustuhan nila ito. Bulong niya sa sarili habang nakasilip ang isang matamis na ngiti. Dala ang kanyang munting obra, lumapit si Maya sa sala. Mama, Papa, tingnan ninyo. Tayo ito, magkakasama. Ngunit ang mga mata nila ay hindi lumihis sa kanilang ginagawa. Isang saglit na tingin, isang mabilis na sagot. Mamaya na lang, anak, may ginagawa pa kami. Napayuko si Maya habang yakap-yakap ang papel. Pumasok si Maya sa paaralan ng mag-isa. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang kaklase na tila lumilipad sa tuwa habang hawak ang kamay ng kanyang mga magulang. Sana, may nagkakatitin sa aking papasok sa paaralan. Dumating ang gabi. Puno ang mesa ng masasarap na pagkain, ngunit ang paligid ay tila isang malaking kawalan. Walang kwentuhan, walang tawanan. Kahit magkakasama kami, pakiramdam ko ay nag-iisa pa rin ako. Sabi ni Maya sa kanyang isip. Sa loob ng kanyang silid, niyakap ni Maya ang kanyang mga tuhod. Pumatak ang isang luha sa kanyang iginuhit na larawan. Ang kulyas ng pamilyang masaya ay tila natutunaw. Gusto ko lang naman, mapansyan. Hikbi niya sa dilim. Pagising ni Maya, tanging ang singaw ng mainit na almusal ang bumati sa kanya. Malinis ang mesa, handa ang baon. Ngunit ang mga yakap na inaasam niya ay wala roon. Lumingon siya sa bawat sulok ng bakanteng bahay. May pagkain sa kanyang harap, ngunit wala ang mga taong nais niyang makasabay. Umalis na naman sila. Napagtanto ni Maya na kahit gaano siya maging mabait, tila hindi pa rin siya nakikita. Naisip niya, baka sa labas ay may puwang para sa kanya. Baka kung wala na siya, doon pa lang nila mararamdaman na may kulang. Dala ang bag at ang bigat sa kanyang dibdib, humakbang siya palabas. Gusto ko lang lumayo sandali. Gusto ko lang malaman kung hahanapin pa nila ako. Dinala siya ng kanyang mga paa sa parke, ang lugar kung saan maraming nagtatawanan. Naupo siya sa isang bangko at tahimik na nanood. Nakita niya ang isang pamilya na masayang naglalaro. Sana, ganito rin kami. Lumalalim na ang gabi. Ang tawanan sa parke ay napalitan na ng huni ng mga kuliglig. Isa-isang umuuwi ang mga pamilyang naroon. Ngunit si Maya ay hindi pa rin kumikilos. Ayoko pang umuwi. Dahil doon, mas ramdam ko na mag-isa lang ako. Sa loob ng bahay, nagmamadaling pumasok ang mga magulang ni Maya. Makikita ang takot sa kanilang mga mukha habang tinitingnan ang hindi nagalaw na almusal. Kumaripas sila ng takbo sa silid ni Maya, walang tao. Doon, sa ibabaw ng malinis na kama, nakita nila ang larawang iginuhit ni Maya. Nakalimutan natin siyang alagaan. Nakalimutan nating tingnan ang pinakamahalagang yaman natin. Nagmamadali silang lumabas ng bahay. Nilalamon ng kaba ang bawat tibok ng kanilang puso. Sa gitna ng takot, nagtungo sila sa tanging lugar na naisip nilang maaaring puntahan ng isang batang naghahanap ng yakap. Mula sa malayo, natanaw nila si Maya. Nakaupo ito sa upuan, yakap ang sarili at walang tigil na lumuluha. Sa bawat hakbang, ramdam nila ang bigat ng kanilang mga pagkukulang. Nang maabot nila ang bangko, hindi na sila nag-atubili. Anak, patawad. Mahal na mahal ka namin. Nag-atubili si Maya. Hindi siya agad tumingin. Dahan-dahang nag-angat ito ng mukha. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga paningin, doon lamang siya tuluyang bumigay at mahigpit na niyakap ang kanyang mga magulang. Naglalakad na sila pauwi na magkakahawak ang mga kamay. Tahimik ang gabi, ngunit puno ng init ang kanilang mga puso. Sa bawat hakbang, ramdam ni Maya ang higpit ng kapit na nagsasabing hindi na siya muling mag-iisa. Sa hapagkainan, magkakaharap silang tatlo. Walang sagabal, walang abala. Puro ngiti, puro kwento. Sa wakas, ang bawat subo ay may lasa na ng saya. Sa dulo ng bawat mahabang araw, hindi sapat ang pagkain at baon. Ang kailangan ng bawat puso ay ang makita, marinig at mahalin ng totoo. Nagustuhan mo ba ang kwento? Huwag kalimutang i-like, i-follow, i-share at mag-iwan ng comment kung nagustuhan mo ang kwento.